lang ay kailangan sa mga batang manonood. Lupahanin na tubig at sa langit mo, sana'y umimlay ako. Ano, sabay ka na sa akin. Naku, Eric, nakakahiya naman sa'yo. Hanggang dito pa naman, ihahatid mo pa ako. 2 beses niya inindihan ng mga friends ko. Celebrity siya, kaya dapat willing kang mag-adjust sa lahat ng moods niya. Malito eh. Bakit ikaw pa? Wala nang ibang babae sa buhay ko ngayon, kundi ikaw. Talaga? Oo, huwag ka nang magalit, please. Nanay ho ako ni Rose Ann. Pwede ho ba akong pumasok sa loob? Huwag niyong papapasukin. Hihingi lang niyo ng pera kay Rose Ann. So, anong ibig sabihin nito? You know, as far as I'm concerned, she's nothing but a social climber. Mamahalin ko kung sino gusto kong mahalin. Ngayon, kung ayaw niyo sa kanya, I don't care. Hindi ka na pupunta sa restaurant na yon. Naintindihan ko yung mga sinabi mo, hindi ako pupunta doon. Ako na susumbong siya kung saan man, sa kung anong pwedeng mangyari. May, pakita ka pa sa akin, ha? Ay, sandali. Papaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Andre, stop it! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Andre, let's go. Ang daming tao ko. Bakit sabi wala pa kayo dito? Naku, sa'yo ko pala na-text yun. Sorry, Remy, ha? Kasi may nangungulit na fan ni Rose Ann kanina pa eh. Text ng text. Sabi ko, wala pa kami dito. Kaya yun. Huwag ka na magalit. Sorry, ha? Naku, mabuti pa. Sama ka na lang sa amin mag-lunch. Gusto mo ba yun? Nay, ano po tong dala niyo? Para sa'yo yan, anak. Binili ko. Kakasweldo ko lang kasi para meron kang pamalit kay Mimi. Wow! Ganda po nito, Nay! Naku, Remy, ba't ka pa bumili niyan? Marami si Rose Ann yan sa kotse. Bigay ng mga fans. Pero ito po ang paborito ko. Ang ganda po niya. Tara na, mag-lunch na tayo. Gutom na rin ako eh. Tara na. Kailangan natin pabanguhin ang image ni Barbie. Masyado siyang nagmumukhang kontrabida kaysa bida eh. Yes, Mr. D yun nga yung feedback eh. Mas kampi pang mga tao kay Rose Ann. But Barbie's still our talent. Kailangan pa rin natin siyang alagaan. I know. Tumawag sa atin si Kathy, di ba? Yes. Si Barbie ang bigay mo sa kanya. What do you mean, Mr. D? Yung soap opera guesting? Exactly, that one. Yan ang role na kailangan ni Barbie ngayon. But Mr. D, papayag ba si Mylene? Alam mo, 1 day lang yung guesting na yon. Pagkatapos yung anak niya, ingungud-ngud pa yung mukha dun sa putik ng bida. Bakit mo ba ako laging kinukontra, ha, Beverly? Basta gawin mo na lang. Hindi na kailangan malaman ni Mylene yung detalye. Mr. D! Oh, Mylene. Hindi ko paano maintindihan ko. Sit down, Mylene. Bakit ang baba-baba ng sales ng album ni Barbie? Oh. Samantalang lahat ng mga kapitbahay namin bumili ng album. Mylene, yung pinadala ko sa iyo is nationwide sales. Buong Pilipinas. Hindi lang sa subdivision ninyo. Anyway, maganda naman ang feedback natin sa boses si Barbie. Ang maliit na problema lang is kulang siya ng exposure. And we're already fixing that. Ha? So, paano? Anong gagawin natin? Alam mo yung soap opera na walang hanggang pag-ibig? Ay, oo, alam ko yun. May nakuha tayong guesting para kay Barbie doon. Malamang 1 day lang. Tsaka malakas yung fanbase nun. Maraming nanonood. Besides, maganda naman yung role na ibibigay. Exactly. Uy, okay yun. Exposure yun. Okay na okay yun. Okay-brief na lang, Beverly. Si Mylene. Of course. And then, tawagan mo si Joe after. Oh, yes, Mr. D. Okay, so, Beverly, baka naman guest din naman si Rose Ann sa soap opera na yan. Sila bang dalawa? Ako naman, Mylene. Of course not. Siyempre, si Barbie lang. Salamat naman. Oo. Ay, speaking nga, eto na, i-taping days nila, MWM. So, pero hindi pa natin. Andre, can you slow down, please? Tapos pagbalik, magpapakasal na tayo. Bubuo na tayo ng pamilya, ha?
Aasahan ko yan. Alam mo, sa isang buwan, papadala na ulit ako. Ha? Andre. Andre, ano ba? Sorry. Sinaktan mo nga yung tao, galit ka pa? Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit ako nagagalit doon sa taong yun? Ano pa ba pinag-aawayan ng mga lalaki kung hindi babae, right? I don't want to know her, so don't tell me about her. But that's over now, Andre. So don't let your past ruin what you have now. Okay? Hindi ko naman basta pwedeng kalimutan na lang yung nanay ko. I'm sorry. Mula kasi nung uruntang ng tatay niya, wala na siyang tiwala kahit kaninong lalaki. Lagi niya iniisip na lalokohin lang. Oo lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Alam mo dati, kapag nabubog ako ng tatay niya, si Andrew nagtatanggol sa akin. Ayaw kami nasasaktan pero mas na-apekto siya sa mga nangyayari. Kaya, ayaw na magtiwala kahit kanino. Kaya mo, patutunayan ko kay Andre na hindi lahat ng lalaki kagaya ng tatay niya. Eric, kung hindi mo kayang gawin, ngayon pa lang iwan mo na kami. Ayoko na kasi umasa ulit. At ayoko na masaktan na naman si Andre. Hindi ko kayo iiwan. Pangako yan. Tawarin mo ako, Marisa. Hindi ko nagkapan yung pangako ko sa'yo. Hindi na ako dapat umalis nun eh. Kasalanan ko. Kung hindi ko kayo iniwanan, sigurado na hindi ko pa kayo ni-Abigail. Roseanne, nagpapahinga ka pa ba? Nakakatulog ka pa ba? Nakakatulog naman po, Nay. Anak, mabait po sa'yo ang Tita Jo mo. Opo, Nay. Bakit po? Wala, natanong ko lang. Kain na! Masandukan kita, ha? Ito mukhang masarap to, anak. Saan ka na? Kanina pa tayo hinihintay ni Mr. D. Doon na lang daw tayo kumain. Ha? Tara na. Ay, Nay, sama na lang po kayo sa amin sa office. Sige. Ay, naku, hindi pwede kasi may mga taga-management sa meeting natin. Nakakaya naman kay Mr. D. I'm sure you understand, Renny. Oh, sayang naman yung pagkain. Kumain ka muna dito. I-take out mo na lang kung hindi mo maubos. O, tara na, Roseanne. Kasi nagmamadali na tayo. Sandali, anak. Birthday nga pala bukas ang lola mo. Huwag ka mawawala, ha? Aasahan ka namin, ha? Opo, Nay. O, tara na. Waiter, excuse me. Yung kasama ko ba, nabayaran ba nila lahat to? Ma'am, hindi pa po eh. Bakit po? Kukunin niyo na po ba yung bill niyo?